eto na nga, may mga manggagamit kay VP Sara, tingin ko 4 na tao itong pinatatamaan niya. No? Kaya lang, makakalagkan si Senadora Amy. Since siya yung pabalik-balik, sabi niyo, in Davao, para suyuin si VP Sara ang tumakbo, pumayag naman si VP Sara maging running mate ni Kuting. At tuwang-tuwa ang mag-asawang Butod at Ahas, Butod at, isa lang pala yun, Butod at Kuting, dahil nga tsaka sabi ko nga yan yung wisest decision ni VP Sara, maybe a little bit wiser. Dahil VP Sara, kung sakasakaling ikaw yung Pangulo at si Kuting VP mo lang, baka any monument, i-backfight ka niyan. Traidorin ka rin ng mga alipores ni Kuting, even yung manog niyang asawa, and may mangyaring masama sa'yo, ay di si Kuting pa rin ang presidente, baka hindi mo rin matapos ang term mo, VP Sara. Right? Kung VC mo si Kuting or Vice President mo si Kuting, bigla baka may mangyari sa'yo, mag-crash eroplano mo, malaason ka, wag naman sana, no? And then si Kuting yung presidente. So, mas maganda na rin siguro paubaya ka para hindi ka masyadong pag-initan. Pero ngayon, wala, kinukuyog ka VP Sara, binabalahura ka ng lahat halos ng mga loyalista. Mga Marcos supporters, mga Pinklawan, grabe, kinukuyog ka ng lahat. Kami lang mga DDS ang kakampi mo. Sa mga vloggers, bilang na nga lang sa mga daliri ang nagpa-vlog in support of you, in support of your father. Mabuti na lang ang mga taga Mindanao, solid na solid. Ang mga ensaymadang bumubula ang bibig, kung todo panira sila mga adat kuya, lalo sa mga maisog, nilangaw raw, konti raw yung tao. Diyos ko po, sabi ni Spock Sari Roque, kita naman pati sa video, di ba? Hindi lang 100K ang pumunta, halos 200,000. Nagbubuhangin naman talaga sa dami ng tao doon. Mindanao pa lang yan. Wala pa ang Luzon, wala pa ang Visayas. Kaya Kuting, manginig-ginig ka na. Ayusin mo ang pananarabaho mo. Kung kinakailangan na matigil na or mabali na ang sungay ng jowa mo, baliin mo. Dahil sinisira ka ng jowa mo. Kung yung babaeng yan, yung babaeng ahas na yan ang namumuno sa Pilipinas at hindi ikaw. Paano ka nga naman magkakaroon ng balls na baliin ang sungay ng jowa mo? Ay impacta yan, baka takot ka rin. Baka mamaya habang natutulog ka, na tinakpan na ng unan ang bibig mo or mukha mo, or mamaya betchinin ka yan, malay natin, ay ahas nga raw yan eh, di ba? Ahas, nanunuklaw, traidor. Oh, kahit ikaw Kuting, kaya kang traidorin yan. Lalo hindi ka na daw inielyahan, hindi na raw tumitigas ang okra mo. Sabi ni Miss Marley, hindi sabi Oh, si Kanjer Khalid ka lang. Asawa mo, profesora dati or teacher, tapos abogada. O, ay daig na daig ka talaga. Kahit ako naman mga tet kuya, sabi ko nga, kinikwento ko sa inyo, yung, di ba, yung aking ex, ay hindi umuubra ang personalidad sa akin kasi nga ako college, siya high school. O, ay paano yon? Although nagpapaubaya ako para babae, di ba babae, magpapaubaya ang papakumbaba. Pero when it comes to decision making, ako ang nangingibabaw. Nadadaig ko ang personalidad ng ex kong yun. Kasi nga, iba yung ano niya iba yung kakayahan ng utak niya. Dahil yun lang, iba po talaga. Iba yung foundation ng nakatungtong ng kolehiyo. At si Kuting nga, si Kanjer lang, ay daig na daig talaga ng abogadang asawa, di ba? At least sa personalidad, bukod sa pinag-aralan. Ngayon, Kuting, kayong mga gumagamit kay VP Sara, pinababayaan mo rin, tapos kitang-kita po na ginamit si VP Sara lang. Right? Ginamit ang popularity, ang influence, ang pangalan. Tapos kayo na ang nasa power ngayon, binababayaan nyo ang pangalawang pangulo, tinanggalan nyo ng confidential fund, keme-keme ninyo na ninakaw, wala naman kayo may pakitang pruweba na kinurakot ni VP Sara. Kung kurakot yan, dapat nakulong na. Or natanggal na sa pwesto, that's dahil nga betrayal yan eh, di ba? Tsaka plunder or whatever kung tawag nyo dyan. Pangangamkam, pangungurakot, dapat tanggalin sa pwesto, hindi yung matanggal-tanggal, puro kayo, ang daming naninira kay VP Sara, wala kang ginagawa. You're declaring yourself as the official BFF of VP Sara, running mate mo pa, pareho kayong nanalo, pero ikaw, deadma ka. No? Inutil kang kaibigan. Kaya wag mo kaming paplastikin Kuting na ikaw ang official BFF ni VP Sara. Bait-baitan ka rin eh, pero nag-i-enjoy ka rin naman. 'Di ba? Siguro tamad ka lang talaga. Nag-i-enjoy ka na hayahay ang buhay mo kung ang asawa mo ngayon ang nasusunod. Pati mga vloggers, grabe babuyin si VP Sara, wala kang ginagawa. Eto mga ate at kuya, mag-comment kayo. Masagwa naman po talaga ito. Ang picture ni VP Sara.
na siya ay naka-swimsuit, parang sa tingin ng iba, hindi bagay, malaswa. Okay? Ang dami po kasi pinapakalat ngayon against VP Sara eh. Lahat na lang ng masilip nila or mai-twist nila or 'di ba, sensationalize nilang balita, ginagamit nila against VP Sara, pati yung pang-uubag niya ng sheriff, proud na proud tayo dun eh. 'Di ba? Na siya ay may balls, willing, kayang lumaban sa lalaki pag may naaapi, ganyan. Si VP Sara, sinisiraan ng mga bumubula ang bibig at inggit na inggit sa Maisog Rally. Lahat naman yung mga Ensaymada vloggers, lahat ng mga sip-sip vloggers or Ensaymada vloggers ni Kuting, si VP Sara tinatarget, si Kuting walang ginagawa. Binabalahura na ang pangalawang pangulo. Ang running mate mo, Kuting. Oh, ito yung post ng Ensaymada vlogger. Nag-walk out to si VP Sara. Porque hindi pinagkakatiwalaan, bastos daw si VP Sara. Kasi sa video na to sa TikTok, mga ate at kuya, hindi pa tapos si Kuting sa program or may kinakausap pa si VP Sara, biglang talikod, biglang alis, hindi na nagpaalam. Sa video na yan. Ay kung ako naman, ay talagang masyado nyo na akong ginamit, pa ako tatagal dito. Basta umattend lang ako, pinatawag nyo ako, alis na ako. Hindi na ako para makipag-grabbing elbows, makipagplastikan pa sa inyo. Right? Pero syempre kinukulayan to ng iba ng mga Ensaymada vloggers, bastos daw. Porque hindi pinagkakatiwalaan mga ang nagpost ito yung yung kamukha ni Joy Viado na sumalangit na vlogger, isa sa mga sip-sip vlogger, sip-sip kay Tamba, sip-sip kina Kuting at kay Ahas. Ang daing sip-sip na vlogger ngayon. Lahat ng mga vlogger na puring-puri si Marcos, pagdudahan nyo na, either bobo lang yung mga yan, or bayad. Ano ang nagpapahina ng ulo nila at hindi nila makita na inutil ang presidente ngayon? Ang mahal ng bilihin, ang taas ng krimen. Iba ang pinangako nung nangangampanya, iba ang ginagawa. Isasabak tayo sa giyera, rampant ang corruption, may mga smuggling. Mali-mali ang desisyon, inutil na DA secretary. Hindi na pababa ang presyo ng bigas sa pinapangako. Hindi nakikita to ng mga Ensaymada vloggers. Pag sinabi ng Ensaymada, mga sip-sip na mga vloggers kay Kuting, kay Ahas, kay Tamba, hindi nila nakikita. Either bobo lang yung mga vloggers na yan, although yung iba nag-aabogado, yung iba ang lalaki ng channel, or bayad. Naging vlogger ka pa kung mahina ang utak nyo. O ano, sige nga, sino sa mga vlogger dyan ang matapang? Sige, matatalino yung mga bulag na vloggers? Matatalino kayong mga Ensaymada? Kayong mga sip-sip, kay Kuting? Matatalino kayo? At kami ang mali? Kami fake news, sabi nyo, fake news kami. That is why mga ate at kuya, bago ako mag-vlog, bago ako magsalita dito, I make it a point na may iba ng nauna. Secondary source nyo na lang ako, baka tertiary pa nga. May primary source lagi tayo. Meron tayong pinapakitang nauna ng nagbalita, nauna ng nag-post, para hindi na tayo matawag na fake news. And anyway, hindi naman ako nagbabalita. Komentarista ako. I don't deliver news. Although marami sa atin na nag-aabang kung ano ang i-relay kong balita sa inyo. 'Di ba? But I make it a point na hindi ako ang unang ang unang nagbalita. Nagre-react ako, nagko-comment. Pero ang tawag nila sa aming mga kritiko, mga purveyor daw ng fake news. O, sino ang fake news ngayon? Ayan, gusto nyo makakita ng tao na meron, sabi dito sa picture mga kuya ng post ng Ensaymada vlogger, gusto nyo makakita ng tao na meron talagang bad manners or ill-mannered? Oh, eto, hindi spliced video. Yung video kasi ito ng TikTok mga tat kuya eh. Oh, at naka-live stream pa to kanina. Madaming nakakita. Sabi nung nung nag-post nito na binabanata naman ni Kuya Adrian. Oh. Bobo raw itong Ensaymada vlogger. You deserve your own special space in the Institute in Mandaluyong. Baliw daw yung vloggers ng Malacanang. Oh, ngayon sa resibo ko sa post na ito ng fake news against VP Sara, ano ang pinakamagandang palusot mo? Oh, inis na daw si VP Sara, even yung hakbang ng maisog, pinopost nga na na nilangaw daw, tapos biglang baha pala ang tao. 'Di ba? Bad manner daw si VP Sara, pati picture ni VP Sara na naliligo, nagsaswimming, nilalait. Now, let me interpret this photo sa inyo mga tat kuya.
I get it na itong kuha ni VP Sara ay medyo may kaunting kahalayan. Alright? Kasi, Vice President na siya ngayon. Kahit pa paano siguro, di ba? It's not part of Code of Conduct and Ethical Standards, pero dapat maayos ang bihis ng pangalawang Pangulo. Disente. Yun yung word na pwedeng ibanat kay VP Sara, disente. Oh. Pero kung napapansin nyo, kalbo si VP Sara sa picture. Right? Sa tingin ko, ito ay mga panahon, syempre, nung si PRRD ay patakbo pa lang ng 2016. This was almost 8, right? 8 years ago. So, bata-bata pa si VP Sara. Kung siya ay 42 ngayon, 34 siya noon. No? Bagets-bagets pa, although nanay na siya. Mayor pa lang ng Davao. Nagpakalbo si VP Sara noon in support of PRRD. No, this was in 2015. Either of the two, 2015, 2016, right? Kasi kampanyahan, panahon ng filing of candidacy ang 2015, 2016 yung presidential elections, nung naglaban si PRRD at saka si, maybe 2016, at saka si Namarojas na yan. Oh. Pero matagal na tong picture. Pinopost ngayon ng mga Ensaymada vloggers. Panira kay VP Sara. Bastos daw, mahalay or something. Oh. Kalbo si VP Sara, nagpakalbo siya, nagpa-skinhead siya in support of PRRD. Panawagan na tumakbo. Ayaw ni PRRD nung tumakbo sa 2016 elections. Ayaw niya ng presidential bid. O, bilang sakripisyo at pagpapahayag ng suporta, si VP Sara nagpakalbo. O, tapos naka-swimsuit, kita ang, di ba, ang katawan, ay, makinis, voluptuous naman. Siyempre, ang in ngayon, dapat talagang, skinny, di ba, 36, 24, 36, the perfect figure. Pero ang mga Brazilians, walang pakialam, di ba, mga bilugan. Even the Germans, German blood si VP Sara. Wala siyang dapat ikahiya. Kaya niya mag-swimsuit. Partida kahit kalbo. Gulat na gulat lang siguro ang mga Ensaymada vloggers na gupit lalaki, walang buhok, pero naka-swimsuit. At syempre, may posisyon na ngayon sa gobyerno, so malaswa sa kanilang paningin. O, di ba? Ina-upload nila ngayon. O, ano pa yung nakalagay ditong mga tetkuya? Caption. Ano nakalagay na caption dito sa picture ni VP Sara naka-swimsuit? Girl gets super wet after feeling appreciated. At million views to mga atet kuya. I think this is a video. Or maybe edited ito, baka ito ay post, baka kumuha lang siguro ng screenshot sa isang porn site. Kasi sabi girl gets super wet. So nagwet ang kung ano man ang dapat magwet. Nagbasa-basa, either pokelya or whatever, pagkatapos na ma-appreciate or, di ba, kinatuwaan na nagbasa-basa ang kikelya, kung ano tawag siya. So, binabalahura ng mga Ensaymada si VP Sara. O, yan, lumalabas ang mga ganyang photos niya. O. Kuting hindi mo pinagtatanggol si VP Sara sa mga vloggers ng kamangyang na bumabalahura sa kanya. Never. Unity team kayo, di ba? Tinanggalan na nga ng pondo, binabalahura pa ng mga vloggers niyo, mga bastos ang bunganga. Yung mga vloggers na hawak ni na Bukangkang, ni na Amoy Kulob, ni na Patring, puro pambabalahura kay VP Sara, hindi mo man lang payuhan ang mga secretaries mo na sawayin ang mga sip-sip vloggers. Nasiraan si VP Sara, ay running mate mo yan. Ginamit nyo lang talaga si VP Sara at pabor sa'yo kung binabalahura si VP Sara or sinisiraan, binabastos, pabor sa'yo. Saang banda? Paano magiging pabor sa'yo, Kuting? Hindi mo dapat pinapayagan yan. Mismong mga empleyado mo, mga secretaries mo, undersecretaries dyan sa kamangyang, ang may hawak sa mga Ensaymada vloggers na bumubula ang bibig sa galit kay VP Sara. Wala kang ginagawa. Talaga lang bang ginamit nyo siya? Tapos ngayon, bahala na yan kung siraan man o babuyin man ako sino para hindi yan manalo. Kasi kapag kayo nanalo sa 2028 or palitan ako niyan sooner, ay hindi na matutuloy ang ine-enjoy ng aking asawang ahas. Is that right? Kailangan ang maging presidente after you, si Tamba
or si Tulfo, and then yung anak mong si Charis. Ay, mga demonyo nga talaga kayo. Agree ba kayo mga ate at kuya? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.